May samut-saring modus ang mga kawatan. Ngayong madalas umulan, pinag-iingat ang publiko sa payong gang o yung mga gumagamit ng payong para makapambiktima. Live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP? Jessica, muling pinag-iingat ang pulisya at mga security expert ang publiko sa mga modus operandi ng mga kawatan, partikular yung tinatawag na payong gang kung saan nakita ng CCTV ang kanilang pag-atake sa isang tindahan kamakailan. Sa isang videong naka-upload sa website na wheninmanila.com, makikita ang lalaking ito na may sukbit na itim na bag. Maya-maya pa, dumating ang dalawang babaeng ito. Tila may kinakausap sa cellphone ng isa habang may bitbit na payong. Pasimpleng pinagmasdan ng dalawa ang lalaking biktima. Maya-maya pa, lumipat sa kabilang gilid ng lalaki ang dalawang babae. Sa puntong iyon, inilabas na ng isang babae ang itim na payong mula sa kanyang bag. Makikitang panay ang sulyap niya sa biktima. Tila hindi rin siya mapakali habang hawak ang kanyang payong. Gayon din ang kasama niyang may payong din. Maya-maya pa, isinilid ng biktima ang kanyang cellphone saka iniurong sa likod ang kanyang bag. Doon na pasimpleng dumikit ang babae na tila hinaharang ang kanyang itim na payong sa mata ng tindera. Mabilis na umalis ang dalawang babaeng pinaghinalaang magkasabwat. Habang naiwan ang lalaking tila may hinahanap na sa kanyang bag. Ayon sa pulisya, karaniwang 2 hanggang 3 katao ang kasabwat ng payong gang, kung saan ang payong ginagamit na pangharang para di mapansin ang pagnanakaw. At dahil tag-ulan ngayon, pangkaraniwang makikita ang isang tao na may dalang payong, bagay na di mo naman papansinin sa simula. Hinanap na nila yung pwedeng maging bibiktimahin nila. At nakita nila, then and there, na isinaksak yung kanyang cellphone dun sa bag niya at ipinwesto pa niya sa likod niya. Kung bibilangin natin yung segundo kung gaano kadali niya ginawa yung krimen, yung pagnanakaw is, it takes only 2 to 3 seconds. Bukod sa payong gang, pinag-iingat din ng pulisya ang publiko sa bus bubble gum gang. Modus daw ng mga gumagawa nito na sadyang maglagay ng bubble gum sa buhok ng pasahero. Kunwaring tutulong ang isang kasabwat na tanggalin ang gum sa buhok. Pero ang totoo, ang laman ng bag ng biktima ang kanilang target. Yung bag mo, di ba, pwedeng hablutin na kasi yung attention mo na-focus na dun sa dumi dun sa hair mo eh. Payo ng safety at security expert sa publiko. Palagi na sa harap, very visible sa iyo. Inantay nila yung proper time na i-shift mo siya sa likod and then that's the time they will do the act. Umiwas din daw at maging alerto kung masyado nang dumitikit sa iyo ang isang tao sa mall man at maging sa elevator. Pag nag-invade na yan doon sa space mo, too close for comfort, move. Shift mo na agad yung gamit mo. It automatically tells them na, uy, very aware to. Ang best naman dito, pag sa cellphone po, sa loob ng bulsa is tagilid. Wallet, tagilid din. Para naman daw sa mga nagmamaneho, huwag huminto kung hagisan bigla ang windshield ng itlog. Huwag daw bubuksan ng wiper at babasain. At sa halip, dahan-dahang umandar at huminto na lang sa isang mas ligtas na lugar. Iwasan din daw ang magtagal o tumambay sa inyong sasakyan kapag kayo ay paparada. Alam ngayon na nasa iyo yung susi ng kotse. So possible ka na naman carnapping. Jessica, panawagan ng PNP sa mga negosyante at dun sa mga barangay officials na merong CCTV camera ay magtalaga ng tao magbabantay 24 oras sa kanilang mga CCTV para mamonitor ito at para mapigilan ang anumang krimen. Jessica. Alam mo, JP, sa pagkakaalam ko tuwing tag-ulan kasi medyo mahirap ang buhay kaya tumataas din daw ang mga insidente ng nakawan. Jessica, sabi ng NCRPO ay kinokulate pa nila yung kanilang datas kung yan ay merong pagtaas ngayong tag-ulan. Pero base nga na rin, Jessica, sa ating mga past ng mga nakitang statistics sa mga krimen ay tila may basihan din ang obserbasyon na yan dahil nga sa mga panahong ito ay mas tumataas nga yung pangangailangan gaya ng iyong nabanggit, gaya ng mga pagkain, shelter at iba pang mga basic needs na karaniwan na rin namang nangyayari. Pero syempre, ang sinasabi ng pulisya at mga security experts, ano man daw season, dapat laging mag-iingat at laging maging alerto. At kapansin-pansin lang dito sa CCTV na to, no? Bukod sa malinaw, kitang-kita mo kung sino yung mga gumawa ng hindi tama, parehong babae, may dalang payong. Jessica, sabi ng PNP, talagang wala nang pinipiling sex o ano man ang mga kawatan. Minsan nga raw bata pa ang ginagamit, which is very mas madalas lately dahil nga sila ay hindi saklaw ng mga kasong ipapatong sa kanila. Kaya nga dapat talagang magmatsyag. Ang sinasabi ng ating security experts na nakausap kanina, dapat pag napansin mo medyo kakaiba na yung tabi sa'yo, yung tingin sa'yo, yung kilos, kumbaga gamitin mo na rin ang iyong common sense at pagiging alerto at iwasan mo na
na ito para hindi mabiktima. Hindi, ang pinupuntos ko, JP, kapansin-pansin na dalawa yung may dala pa ng payong. Parang nagkataon naman, may payong silang tig-isa. Tama, Jessica, parehong babae at may dalawang payong. Ang sinasabi nga rin ng PNP, yung payong na yan, usually iniiwan naman talaga yan sa mga department store o mga tindahan, lalo na pag ito yung mahahaba. Pero parang sinasabi parang giveaway signal na rin naman yan na parang winawagayway ng dalawang babae yung payong. Dapat daw yung victim dyan medyo nakapansin na, pero mukhang talagang pinag-aralang mabuti ng dalawang babae na nakita ron sa CCTV camera na pinaginala ang suspect yung kanilang mga kilos at galaw. At tila bago pa naman pumasok sa tindahan yung biktima ay tila kumbaga nakita ng possible target siya ng dalawang babae. Sinundan talaga. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.